King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1294. Pagkilala mula sa Continent Zone. Unang sinubukan ni Zhao Fang ang eye shrouding art. Habang ipinapaikot niya ang pamamaraan, isang kakaibang alo ng enerhiya ang nagmula sa kanyang ulo. Mabilis na lumabo ng kaunti ang ningning ng kanyang mga mata. Kasabay nito, nagsimulang maging itim ang nakasisilaw na pilak at parang panaginip na buhok ni Zhao Fang. Ngunit ito ang lawak ng pagbabago. Walang ibang nangyari. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumigil si Zhao Fang sa paggamit ng pamamaraan at binuksan ang kanyang mga mata. Hindi may tatago ng eye shrouding art ang mga phenomena na ginawa ng God's spiritual eye. Mahinahong sabi ni Zhao Fang. Sa pagiging pamilyar niya sa sining na ito, nahulaan na niya na ito ang magiging resulta. Pagkatapos ng lahat, ang mata ni Zhao Fang ay nasa quasi-God eye level na at nagkaroon pa ng pagkakataon na maging ninth God eye. Ang mababang antas na eye shrouding art ay natural na walang kakayahang ganap na iwaksi ang mga phenomena ng kanyang eye bloodline. Marahil ito ay magiging mas epektibo kapag ang kanyang God spiritual eye ay nasa gold stage pa. Pagkatapos ay ginamit ni Zhao Fang ang mas mataas na antas ng eye sealing art. Ang eye sealing art ay pangunahing inilaan para sa pagsil sa lahat o bahagi ng mga kakayahan ng isang eye bloodline. Gayunpaman, dahil sa kapangyarihan ng God's spiritual eye, malamang na sobra na ito para i-seal ito ng buo. Kaya, nagpasya si Zhao Fang na i-seal lamang ang isang bagay. Ang origin energy sa bola ng dream-like silver sa loob ng kanyang God eye dimension. Nang ang God spiritual eye ni Zhao Fang ay naging mata ng parang panaginip na pilak, ang pinakamahalagang pagbabago ay ang origin energy na malayang magagamit nito. Kung tatatakan niya ang origin energy na ito, ang God spiritual eye ni Zhao Fang ay magdaranas ng malaking pagbaba ng lakas. Magiging mas mahirap din para sa iba na madama ang espesyal na katangian ng God spiritual eye ni Zhao Fang. Buzz. Isang komplikadong ron na nabuo mula sa Chaos Origin Divine Power ang lumitaw sa God Eye Dimension, na tila isang anteng-anteng. Kinokontrol ni Zhao Fang ang selyo na ito at ikinabot ito sa parang panaginip na bowl ang pilak. His. Habang papalapit ang selyo sa bowl ang pilak, biglang nagsimulang lumaban ang pilak na bola. Medyo mahirap. Bahagyang kumunot ang noo ni Zhao Fang. Ginagawa na niya ang lahat para sugpuin ang kanyang origin energy. Inaasahan niyang hindi gagana ang eye shrouding art, ngunit kung nabigo rin ang eye sealing art, kung gayon ay talagang talo siya sa kalakalang iyon. Tama, naintindihan ko ang ilang sealing intent noon. Biglang naalala ni Zhao Fang. Nakipag-double siya ng kaunti sa sealing intent noon, at nang tumaas ang kanyang level sa Ancient God, ang sealing intent na ito ay umabot sa level 2. Bagamat ito ay medyo mahinang intent, kung isasama niya ito sa sining ng pagbubuklod, malamang na magkakaroon ito ng malaking epekto. Nang naisip niya ito, inilipat ni Zhao Fang ang kanyang sealing intent at pinagsama ito sa seal. Kaagad, ang anteng-anteng ng Chaos Origin Divine Power ay naging mas malakas, ang mga linya ay naging mas puro at condensed. Ang kapangyarihan ng sining ng pagbubuklod ay malinaw na tumaas, kaya ipinagpatuloy ni Zhao Fang ang proseso ng pagbubuklod. Sa pagkakataong ito, nagtagumpay ang sining ng pagbubuklod sa pagtakip sa bowl ang pilak. Buzz. Ang pilak na mata ni Zhao Fang ay unti-unting nawala ang ningning, unti-unting naubos ang sigla at diwa nito. Ganoon din ang nangyayari sa kanyang nakakasilaw na buhok na kusang kumaway sa hangin. Dati, kakaiba ang kaliwang mata at buhok ni Zhao Fang sa sinumang makakakita sa kanila. Ngayon, hindi na sila gaanong kapansin-pansin. Si Zhao Fang ay gumugol pa ng ilang oras sa pag-iisa. Dati, para sa kapakanan ng paglinang ng 5 elements, wind lightning, at space-time intents, sumuko na siya sa napakahirap na sealing intent. Ngunit nililinang na niya ngayon ang Chaos Heaven Void Origin Technique, na lumalakas kapag mas maraming intent ang nalilinang ng isa. Bukod dito, ang sealing intent ay napakalakas sa sarili nitong karapatan, at medyo interesado si Zhao Fang dito. Kaya, kinuha ni Zhao Fang ang ilan sa God Sealing Stones at sinimulang unawain ang intent energy sa loob ng mga ito. Lumipas pa ang 30 araw, at pagkatapos lamang niyang matanggap ang mensahe ni Xiaohou ay tinapos niya ang kanyang pag-iisa. Ngunit sa labas ng mundo, 4 na araw lamang ang lumipas.
Ang God Eye Assembly ay bukas lamang sa loob ng isang buwan. Hindi natin pwedeng sayangin ito. Diretsahang sabi ni Xiao Wu. Napakalawak ng lugar ng God Eye Assembly, at isang sulok lang ang natakpan ng dalawa. Tingnan natin ang mga labanan sa pagitan ng iba pang Eye Bloodlines. Mungkahi ni Xiao Wu. Bilang isang inapo ng Eye of Life, ginugol niya ang halos lahat ng kanyang oras sa Life Sacred Land at bihirang makakita ng ibang mga inapo ng God Eye. Kung tungkol sa malalakas, mabibilang niya sila sa isang kamay. Ngunit iba ang God Eye Assembly. Tinipon ng lugar na ito ang mga inapo ng 8 Great God Eyes at lahat ng iba pang Eye Bloodlines. Nagkaroon din ng paghihigpit sa paglilinang. Sige. Tumanggo si Zhao Feng. Sa kasalukuyan, sumuko na siya sa paglilinis ng katawan at piniling tumuon sa paglinang ng kanyang kaluluwa at mga diskarte sa Eye Bloodline. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa ibang Eye Bloodlines na labanan, natural niyang naiintindihan ang maraming prinsipyo at marahil ay nadobol pa ang ilang mga diskarte sa Eye Bloodline. Bagamat ang kanyang origin energy ay seliado na, nililimitahan ang mga kakayahan ng kanyang God Spiritual Eye, hindi ito gaanong naging epekto sa kanyang mga kakayahan sa pagdoble at pagsusuri. Hindi na kinailangan pang maglakbay ng dalawa bago makarating sa isang malaking parisukat na palasyo kung saan maririnig ang isang malaking kaguluhan. Ito ay isang regular na dual ground lamang. Sa loob, maaaring hamanin ng isang tao ang sinumang naisin upang maasa ang kanyang lakas, ngunit maaari rin siyang hamanin ng sinuman. Punta tayo sa malaking arena. Baka makita natin ang mga totoong eksperto na lumalaban doon. Medyo nasasabik si Xiao Wu. Ang malaking arena ay may sistema ng premyo. Kung mas maraming labanan ang isa, mas malaki ang mga gantimpala na matatanggap ng isa, kaya mas kapana-panabik ang mga labanang nagaganap doon. Mabilis na nahanap ng dalawa ang arena, nahuwad mula sa itim na metal at napapaligiran ng malalaking eskultura ng mga demonyo at Diyos. Ang arena ay may matibay na hanay ng hangganan sa paligid nito. Naisip ni Zhao Feng na kahit na ang berdeng batik-batik na elder na namumuno sa kanilang grupo ay hindi kayang sirain ito. Boom! Isang pula at itim na liwanag ang bumaril mula sa arena at tumama sa hanay ng hangganan sa kalangitan. Pumasok tayo at tingnan natin. Tuwang-tuwang sabi ni Xiao Wu. Nagbayad ang duo ng napakalaking entry fee at naglakad papunta sa malaking arena. Sa sandaling pumasok sila, narinig ni Zhao Feng ang nakakabinging tagay at dagandong. Sa isang napakalaking kulay abong entablado, dalawang tao ang mabangis na nakikipaglaban. Ang isa sa mga mandirigma ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may maikling buhok, isang rank 7 ancient god na may maitim na pilak na mga mata na may malalim na space intent. Ang kanyang kalaban ay may ordinaryong Eye Bloodline, ngunit nanalo siya sa karanasan at antas ng cultivation. Extreme Space Blade. Ang mga mata ng maikling buhok na lalaki ay nagpakawalan ng malakas na space-time intent at metal intent. Ang dalawa ay pinagsama sa isang matalim na talim ng pilak. Swish. Ang pilak na talim ay biglang kumurap sa kawalan. Ilang sandali pa, ang matipunong lalaki sa kabilang bahagi ay nasaksak sa dibdib sa tilamsik ng madugong liwanag. Siya ay natatakpan na ng mga sugat, at ang matinding suntok na ito ay nag-iwan sa kanya ng walang lakas para makipaglaban. Sa huli, idineklara ng referee na ang matipunong lalaking ito ay natalo. Sobrang bilis. Tumibok ang puso ni Zhao Feng. Ang Extreme Space Blade ng short-haired middle-aged na lalaking ito ay mas mabilis pa kaysa sa kanyang Void Eye Slash, kahit na ito ay medyo mahina. Ang isang manlalaban sa parehong antas ay magiging imposibleng umiwas maliban kung sila ay nagbabantay para dito. Siyempre, ang taong ito ay may Eye of Space-Time, at ang kahusayan ng kanyang dalawang intent ay nalampasan maging si Zhao Feng. Kaya, hindi nakakagulat na kaya niyang gumamit ng ganoong Eye Bloodline technique. Napakalakas ng Eye of Space-Time ni Lin Chengguo. Nakalabing-4 na sunod-sunod na laban. Tumingin ka dyan. Darating na ang kanyang 15 kalaban. Hindi nagtagal ay inayos na ng mga tauhan ng arena ang susunod na katunggali. Ito ay isang mabangis at matangkad na eksperto sa ancient god na may ulo ng isang leon. Ang kanyang Eye Bloodline ay medyo katamtaman, ngunit siya ay isang pinakamataas na rank 7 ancient god. Sa sandaling umakyat siya sa entablado,
Ang nakapipigil na hangarin sa pagpatay ng isang pumatay sa hindi mabilang na tao ay nagsimulang kumalat sa hangin. Si Meng Wu. Si Meng Wu ay orihinal na may isang bloodline, ngunit pagkatapos ng isang hindi inaasahang pagkikita, nakakuha siya ng eye bloodline. At saka, napakalakas niya, halos hindi magagapi sa rank 7 ancient gods. Ang mga nakapunta sa isang god ay assembly ng higit sa isang beses ay may ilang impresyon sa lalaking ito na ulo ng leon. Parang matatalo si Lin Chengguo. Isang medyo masayang boses ang nagmula sa malapit. Lumingon ang mga nasa malapit na manunood. Lumilitaw na ang tagapagsalita ay may isang uri ng away kay Lin Chengguo. Tumingin din si Zhao Feng at nakita niya na ito ay isang binata na may puting balat at medyo nakakaakit na mukha. Ang kanyang dalawang itim na mata ay kumikinang sa mga puting batik ng liwanag ng bituin. Gayunpaman, ang tingin ni Zhao Feng ay agad na bumagsak sa black-armored middle-aged na lalaki na may nag-iisang kulot na sungay sa kanyang ulo na nakatayo sa tabi ng binata. Ang taong ito ay nagkataon na iniskan ang mga tao, at nang makita niya si Zhao Feng, agad siyang tumawag ng may pagtataka. Zhao Feng. Matagal na tayong hindi nagkita. Ngumiti si Zhao Feng. Hindi niya inaasahan na ang unang kakilala na makikilala niya sa Ancient Desolate Realm of Gods ay ang demigod destruction ng mga hindi tao. Noon, naramdaman ni Zhao Feng na ang hindi tao na may pinakamalaking potensyal ay ang demigod destruction. Gaya ng inaasahan, ang taong ito ay mabilis na nakarating sa Ancient Desolate Realm of Gods at isa ng rank 3 True God. Hindi ko akalain na makakatakas ako sa iyo dito. Malamig na ngumiti si Demigod Destruction, puot sa kanyang mga mata. Zhao Feng. True God Cloudbreaker, kilala mo siya. Ang nakakabighaning kabataan ay nagulat sa una, at pagkatapos ay lumingon siya sa pagkalito sa Demigod Destruction. Tila pinalitan ng Demigod Destruction ang kanyang pangalan sa Cloudbreaker pagkatapos na makarating sa Ancient Desolate Realm of Gods. Sa Continent Zone, siya ang numero 1 descendant ng Eye of Destruction, kaya kung tawagin siyang Destruction ay hindi magiging sanhi ng labis na kaguluhan. Ngunit sa Ancient Desolate Realm of Gods, napakaraming eksperto na may Eye of Destruction. Kung igigiit niya ang pangalan ng Destruction, siya ay hahabulin ng baliw ng mga inapo ng Eye of Destruction. Oo, Young Master Hai. Pareho kaming nakarating sa Ancient Desolate Realm of Gods mula sa isang panlabas na dimensyon. Magalang na sabi ng True God Cloudbreaker. Oh, kaya ang Zhao Feng ng Ziling Zone ay talagang nagmula sa isang mababang antas na panlabas na dimensyon. Isang mapaglarong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Young Master Hai habang nagsasalita ito sa tono ng panunuya. Medyo nagulat si Zhao Feng. Tila hindi niya kilala ang taong ito, ngunit medyo pag-alit na ang mga ito sa kanya. Narinig ko na direkta kang nakapasok sa rank 6 nanograms Heavenly Divine Realm, ngunit para sa mabilis mong pag-abot sa rank 7 Ancient God ay malamang na isang kasinungalingan ang ginawa ng Ziling Zone. Patuloy ni Young Master Hai. Magkapit-bahay ang Antian Zone at Ziling Zone, kaya narinig niya ang mga chismis tungkol kay Zhao Feng. Hindi niya kailanman pinaniwalaan na may ganoong henyo, at sa nakikita niya ngayon, peke ang lahat. Walang ganoong bagay na maaaring direktang makapasok sa rank 6 True God at pagkatapos ay halos agad na maging isang rank 7 Ancient God. At mula sa sinabi ng True God Cloudbreaker kanina lang, si Zhao Feng ay nagmula sa isang mababang antas na panlabas na dimensyon, na ginagawang mas malamang na hindi totoo ang chismis na ito. Sa katunayan, tiningnan pa niya si Zhao Feng na may kaunting paghamak ngayon. Ano? Rank 6, Rank 7. Ang True God Cloudbreaker ay agad na natigilan. Ngayon lang, nagpaplano siyang humingi ng tunggalian kay Zhao Feng. Pagkatapos ng lahat, sa Continent Zone, ang dalawa ay nasa magkasalungat na dynasties, at ang Eye Bloodline ni Zhao Feng ay sobrang misteryoso, kahit na pinipigilan ang kanyang Eye of Destruction. Pagdating sa Ancient Desolate Realm of Gods, mabilis niyang ikinabot ang kanyang sarili sa isang 5-star faction, kung saan tumaas ang kanyang cultivation. Isa na siyang rank 3 True God. Ngunit si Zhao Feng ay isang Ancient God. Ang mukha ng True God Cloudbreaker ay naging malumanay. Siya ay malinaw na ginawa ng isang malakas na suntok. Sa sandaling ito, may naramdaman si Zhao Feng na kakaiba mula sa kanyang interspatial dimension.
Ipinadala ang kanyang isip sa loob, nalaman niyang nagmumula ito sa message token na nakuha niya mula sa Secret Exchange Castle. Una, kailangan kong makita ang iyong lakas. Kung masyado kang mahina, wala kang karapatang maging teammate ko. Isang malalim na boses ang nanggaling sa token. Nag-isip si Zhao Feng ng ilang sandali, at pagkatapos ay sinulyapan niya si Young Master Hai at ngumiti. Totoo man o mali, paano mo malalaman maliban kung nakikita mo mismo? King of Gods, Kabanata 1295. Star Eye Technique. Ang misteryosong figure na nagbigay ng lihim na misyon ay gustong makita ang lakas ni Zhao Feng. Kaya kailangan ni Zhao Feng ng taong makakalaban para makita ng kabilang partido ang kanyang kapangyarihan, at nagkataong may humihingi ng leksyon sa kanya. Kung ito ay totoo o mali, paano mo malalaman maliban kung nakikita mo para sa iyong sarili? Ngumiti si Zhao Feng kay Young Master Hai. Habang sinasabi ni Zhao Feng ang mga salitang ito, ginamit niya ang message token para ipadala ang kanyang mga coordinates sa kabilang partido. Ikaw. Si Young Master Hai ay nataranta noong una, ngunit pagkatapos ay nagsimula siyang tumingin kay Zhao Feng ng may pagmamataas at bahagyang hinamak. Zhao Feng, ang Young Master Hai na ito ay isang napakakilalang kababalaghan ng Antian Zone. Bagamat hindi siya inapo ng 8 Great God Eyes, ang kanyang Star Eye ay lubhang kakilakilabot. Si Xiaohuo ay may walang pakialam na hitsura sa kanyang mukha habang siya ay nagmensahe kay Zhao Feng. Wala siyang gaanong alam tungkol kay Young Master Hai, ngunit mayroon siyang matalas na pag-unawa sa lakas ni Zhao Feng, kaya hindi siya masyadong nag-aalala. Binibigyan lang niya ng kaunting babala si Zhao Feng. Hahaha, parang napunta sa ulo mo ang reputasyon mo sa Ziling Zone. Biglang napatawa si Young Master Hai. Kahit na si Zhao Feng ay talagang nagawang direktang makapasok sa rank 6 nanograms Heavenly Divine Realm at ngayon ay nasa rank 7, gaano kaya siya kalakas? Si Young Master Hai ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sariling kapangyarihan. Ikaw pa rin ang Padalus Delos at ignorante gaya ng dati. Malamig na ungol ng True God Cloudbreaker, kahit na medyo masaya siya. Nang malaman niya na si Zhao Feng ay isa ng rank 7 Ancient God, lahat ng pagmamalaki na naramdaman noon ng True God Cloudbreaker ay agad na naglaho. Ngunit ngayon, si Zhao Feng ay naghahangad ng kamatayan sa paghamon kay Young Master Hai, at sa halip ay inaabangan niya ang paningin ng Young Master Hai na pinatay si Zhao Feng. Kung ganoon, susubukan ko ang iyong kakayahan. Isang nakakatakot na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Young Master Hai. Young Master Hai, nagkataon na may malapit na yugto ng pagsusugal. Agad na sinabi ng True God Cloudbreaker. Gusto ni Young Master Hai na labanan si Zhao Feng, ngunit ang mga panuntunan ng arena na ito ay hindi angkop para sa kanilang laban. Kung gayon ay umalis na tayo. Si Zhao Feng ay may kalmado at kumpiyansang hitsura. Ano ang nangyayari? Gusto ni Young Master Hai na makipag-away sa isang taga-Ziling Zone. Hindi ba si Zhao Feng iyon? Makikipag-duel si Zhao Feng sa Young Master Hai ng Antian Zone. Ang lahat sa arena ay isang eye bloodline holder mula sa isa sa dalawang kalapit na major zone. Sina Zhao Feng at Young Master Hai ay parehong sikat sa kani-kanilang mga zone, kaya ang sagupaan ng pares na ito ay humiwalay sa isang bahagi ng crowd sa arena. Swoosh! Swoosh! Nagsimula sina Zhao Feng at Young Master Hai para sa isang yugto ng pagsusugal malapit sa arena. Sa isang bahagi ng arena, tatlong nakaitim na figure ang nakatayong magkasama. Ang isa sa kanila, isang lalaking may masamang mukha, ay naglabas ng isang token ng mensahe. Nagkataon lang, nandito na rin ang isa pang nagmisyon. Hindi napigilan ng lalaki ang mapangiti. Ancient God Black Extreme, nakuha na ng isda mo ang pain. Nakangiting tanong ng isang lalaki na may isang eye of myriad forms. Hindi nagtagal ay nakatanggap ang Ancient God Black Extreme ng karagdagang impormasyon. Kasalukuyan akong papunta sa isang yugto ng pagsusugal sa malapit upang makipaglaban sa isang rank 7 Ancient God. Manam, mauna na ako. Sabi ng Ancient God Black Extreme bago mabilis na umalis. Nagbayad sina Zhao Feng at Young Master Hai ng average na kalidad na God Crystals at pumasok sa lugar ng laban sa pagsusugal. Sumunod sa kanila ay si Xiaohuo, ilan sa mga kasama ni Young Master Hai, at ilang manunood mula sa arena.
Kung hindi dahil sa katotohanan na si Lin Chengguo ay nakikipag-away pa rin kay Meng Wu, maaaring mas marami pang tao ang nagpakita. Ang lugar ng laban sa pagsusugal ay may kabuuang 4 na yugto. 2 sa mga yugto ay kasalukuyang inookupahan. Mga Ginoo, mangyaring ilagay ang iyong mga taya. Deklara ng referee. Swish. Binuksan ni Zhao Fang ang kanyang kamay, nagsiwalat ng 10 maraming kulay na kristal. Ang 10 intent crystal na ito ay magkakaroon ng napakalaking epekto para sa mga cultivator hanggang sa at kabilang ang level 5 nanograms isang intent. Ibinigay ni Zhao Fang ang intent crystals sa referee. Mga high-level na intent crystals. Maging ang mga mata ng referee ay nagningning nang matanggap niya ang intent crystals. Kahit na ang karamihan sa mga ancient god ay mayroon lamang mga intent sa paligid ng level 5. Nangangahulugan ito na ang mga intent crystal na ito ay mga mapagkukunan ng paglilinang para sa mga ancient god. Medyo nagulat si Young Master Hai. Si Zhao Fang ay naglagay ng tunay na disenteng taya. Ako ay tumataya ng isang divine level high class I bloodline technique, Earthshaking Nova. Ipinagmamalaki ni Young Master Hai. Ang kanyang taya ay natural na kailangang mas mahalaga kaysa kay Zhao Fang. Bukod dito, tiyak na mananalo siya sa labanang ito, kaya hindi mahalaga na tumaya siya ng ganoon kamahal na pamamaraan ng I bloodline. Anuman, mag-umpisa na tayo. Walang ingat na sabi ni Zhao Fang. Siya ay pumunta dito lalo na upang patunayan ang kanyang lakas sa taong nagbibigay ng misyon. Hindi man lang niya iniisip kung ano ang makukuha niya kay Young Master Hai. Kumunot ang noo ni Young Master Hai, at bahagyang napangiwi ang kanyang mukha sa sama ng loob. Ang I bloodline technique na kinuha niya ay mas mahalaga kaysa sa 10 intent crystals ni Zhao Fang, ngunit ang kanyang kalaban ay tila walang pakialam at mukhang walang interes. Maaari kang magsimula. Inilagay ng referee ang mga taya sa gilid ng entablado at pagkatapos ay i-activate ang boundary array. Sa sandaling ito, ang Ancient God Black Extreme, na nakatago sa lupa, ay tumingin sa stage kung saan nag-aaway sina Zhao Fang at Young Master Hai at mahinang bamulong. Siya ba? Kahit na hindi siya inapo ng 8 Great God Eyes, medyo kakaiba ang mata niya. Ang Ancient God Black Extreme ay orihinal na nabigo, ngunit nang ang kanyang Eye of Death ay tumingin sa kaliwang mata ni Zhao Fang, hindi maipaliwanag na naging interesado siya. Kaboom! Sa entablado, pinaandar ni Young Master Hai ang kanyang Star Eye. Ang kanyang katawan ay lumutang sa hangin at natatakpan ng mabituing liwanag. Star Flash. Tinuya ni Young Master Hai si Zhao Fang at pagkatapos ay nawala sa isang kislap ng mabituing liwanag. Sa kanyang pananaw, hindi kailanman makikita ni Zhao Fang ang gayong mataas na antas na pamamaraan ng paggalaw. Swoosh swoosh. Nag-transform si Young Master Hai sa isang malamlam na liwanag ng bituin na mabilis na gumalaw sa ibabaw ng entablado. Ang mga galaw nito ay lubhang kakaiba, paminsan-minsan ay gumagawa ng biglaang pagliko habang hindi bumabagal, na ginagawa itong napaka hindi mahuhulaan. Biglang lumingon ang ilaw ng bituin at bumaril kay Zhao Fang. Pagsabog ng Celestial Star. Isinaaktibo ni Young Master Hai ang kanyang Star Eyes, na nagsimulang mag-ipon ng nakakasilaw na liwanag ng bituin. Boom! Ang liwanag ng bituin ay sumabog mula sa kanyang mga mata sa isang nakasisilaw at nakamamanghang bola patungo kay Zhao Fang. Sa sandaling ito, ang katawan ni Zhao Fang ay nawala sa isang spatial blurs. Boom! Ang mapanirang bola ng liwanag ng bituin ay dumaan sa katawan ni Zhao Fang, sinisira ang lahat sa dinadaanan nito. Hindi. Nakatakas siya. Ngumisi si Young Master Hai. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang malakas na alon ng divine power mula sa kanyang likuran. Swish. Biglang tumalikod si Young Master Hai at nagsimulang tumakas sa ibang direksyon. Isang madilim na palad ng magulong liwanag ang lumipad sa kanya at tumama sa malayong hanay ng hangganan, na nagpakawala ng isang napakalaking pagsabog. Boom! Bang! Crash! Ang dalawa ay nagpatuloy sa palitan ng suntok, kakilakilabot na mga alon ng enerhiya na umaagos sa buong entablado. Nakakamangha. Ang Young Master Hai ay bihasa sa Star Intent, at ang kanyang mga diskarte sa paggalaw ay malalim at napakabilis, ngunit si Zhao Fang ay sanay sa sining ng spatial blink. Naghiyawan ang mga manunood sa gulat at kasiyahan. Ganyan ba talaga kalakas si Zhao Fang?
Ang True God Cloudbreaker ay may medyo malungkot na ekspresyon. Ang isang taong maaaring makipagpalitan ng suntok kay Young Master High ay hindi maituturing na isang ordinaryong rank 7 Ancient God. Ang mga diskarte sa I-Bloodline ng taong ito ay maaaring umatake sa kaluluwa at sa katawan, at ang kanyang diskarte sa paggalaw ay medyo nakakainis. Naging seryoso ang ekspresyon ni Zhao Fang. Tingnan natin kung paano ka tumakbo kapag na-destabilize ko ang paligid. Umungol si Young Master High, ang kanyang mga mata ay pumipikit na may kahanga-hangang eye intent. Kasabay nito, ang star intent na may halong mahinang space intent ay umaalon palabas. Stellar Flurry. Ang mga mata ni Young Master High ay kumikinang sa liwanag ng bituin at nagsimulang lumiko ng baliw. Ang mga imahe ng mga bituin na malaki at maliit ay lumitaw sa nakapalibot na kalawakan, na binago ang entablado sa isang mundo ng mga bituin. Boom! Biglang, ang mga bituin na ito ay sabay-sabay na sumabog, na nagpakawala ng isang mapanirang bagyo. Agad na pinalamutian ni Zhao Fang ang isang kalasag ng Chaos Origin Divine Power sa kanyang harapan habang ang dalawang gintong pakpak ay nabuo sa kanyang likuran. Gamit ang kanyang Metal Lightning Radiance Wings, mabilis niyang sinubukang iwasan ang pag-ataking ito. Hahaha, hindi mo magagamit ang Spatial Blink ngayon. Malamig na tumawa si Young Master High habang siya ay bumaril sa sinag ng liwanag ng bituin sa pagtugis. Ang Star Flash ay isang high-speed na kasanayan na gumamit ng Star Intent. Ito ay mas mabilis kaysa sa Metal Lightning Radiance Wings habang hindi rin naaapektuhan ng Space Intent. Earthshaking Nova. Ang hindi mabilang na maliliit na bituin sa mga mata ni Young Master High ay nagtipon sa isang puting bola ng liwanag ng bituin. Napakalakas ng I-Bloodline technique. Agad nanlamig ang mukha ni Zhao Fang. Sa sandaling ito, si Young Master High ay isang napakalaking bituin na nakasabit sa kanyang ulo, handang durugan siya. Mabuti, mananalo si Young Master High. Naghiyawan ang mga tao mula sa Antian Zone. Hahaha, maaari kang pumili ng sinuman na masaktan, ngunit walang ingat kang nagpilit na hanapin si Young Master High. Ang True God Cloudbreaker ay nanunuya habang sa loob-loob niya ay nagagalak. Hindi siya God ay descendant, at parang hindi masyadong malakas ang I-Bloodline niya. Parang matatalo pa siya. Mukhang kailangan ko pang maghanap. Napabuntong hininga ang Ancient God Black Extreme, medyo nagalit. Biglang naramdaman ng Ancient God Black Extreme ang daloy ng Space-Time Intent, at ang kanyang Eye of Death ay lumingon kay Zhao Fang. Space-Time Seal. Nakalock ang kaliwang mata ni Zhao Fang kay Young Master High at naglabas ng malalim at mahiwagang intent energy. Ang space-time intent na ito na tila totoo at peke ay agad na bumaba kay Young Master High. Ang I-Bloodline technique na inihahanda ni Young Master High na gamitin ay biglang bumagal. Swish! Sa oras na ito ay pinakawalan, si Zhao Fang ay matagal nang umalis sa saklaw ng pag-atake. Boom! Biglang lumitaw ang Earthshaking Nova kung saan naroon si Zhao Fang ilang sandali lang ang nakalipas. Isang nakakagulat na napakalaking kapangyarihan ang brutal na bomb alot sa lugar, na naging sanhi ng bahagyang pag-ikot ng espasyo. Ito ay Space-Time I-Bloodline Technique. Nagulat si Young Master High at agad na pinakawalan ang kanyang sariling space intent upang kontrahin ang mga epekto. Batay sa kanyang naunawaan, tanging ang mga inapo ng Eye of Space-Time ang maaaring gumamit ng ganoong malalim na diskarte sa I-Bloodline ng Space-Time. Chaos Origin Palm. Ipinalibot ni Zhao Fang ang kanyang Chaos Origin Divine Power at pinakawalan ang dalawang malalaking palad ng madilim na liwanag. Ang Young Master High ay nagmamadaling nagpalipat-lipat ng kanyang sariling enerhiya upang protektahan ang kanyang katawan. Kasabay nito, naglabas siya ng dekalidad na defensive divine artifact. Gayunpaman, ang time intent na nakapaligid sa kanya ay nangangahulugan na siya ay tinamaan ng pag-atake ni Zhao Fang bago siya nagkaroon ng oras upang i-activate ang divine artifact. Bang! Ang katawan ni Young Master High ay lumipad pa atras habang siya ay nagsusuka ng dugo, nag-iwan ng madugong landas sa kanyang likuran. Ang kapangyarihan ng Space-Time I-Bloodline technique ay humihina. Sinimulan ni Young Master High na patatagin ang kanyang mga sugat. Ang mga diskarte sa I-Bloodline ni Zhao Fang ay hamina dahil tinatakan niya ang kanyang God Eyes Origin Energy. Maaari kang matalo ngayon.
Biglang kumurap si Zhao Feng sa likod ni Young Master Hai at nagpakawala ng ilan pang mga palad ng liwanag. Kasabay nito, ang kanyang kaliwang mata ay pumutok sa parang panaginip na apoy ng kidlat. Crack! Ang Young Master Hai ay agad na nabalot ng magulong divine power at pilak na apoy ng kidlat. Ang katawan ni Young Master Hai ay muling lumipad paatras, at tumama siya sa lupa bilang isang tumpok ng sira-sira na laman. Young Master Hai. Paano? Natigilan si True God Cloudbreaker, bakas sa mukha niya ang hindi makapaniwala. Tumawa lang si Xiaohuo. Hinulaan niya na matatalo si Young Master Hai kay Zhao Feng. Ang napakalalim na space-time eye bloodline technique. Ito ba ay isang eye bloodline na may kaugnayan sa Eye of Space-Time? Matapos ang kanyang unang pagkabigla, nagsimulang mag-isip ang Ancient God Black Extreme. Sa sandaling ito, isang itim na figure ang lumitaw sa kanyang tabi at nagsalita. Paano ito? Hindi siya inapo ng 8 Great God Eyes. Matari na sabi ng Ancient God Black Extreme. Siya yon. Isang Eye of Myriad Forms ang nakatitig sa itim na figure, may bakas ng pagkagulat sa loob nito. King of Gods, Kabanata 1296. God Eye Competition Ground. Siya yon. Isang Eye of Myriad Forms ang nakatitig sa itim na figure, may bakas ng pagkagulat sa loob nito. Ancient God Profound Devil, kilala mo ba ang taong ito? Medyo nagulat ang Ancient God Black Extreme. Alam na alam niya na ang grupong ito ng mga tao ay hindi karaniwang nakikipagkilala sa mga tagalabas. Dati, noong ako ay tumatakas matapos akong mangagaw ng isang Eye of Life, nabangga ko siya at natuklasan ako. Malungkot na sabi ng Ancient God Profound Devil. Ang batang ito ay hindi inapo ng 8 Great God Eyes, ngunit sanay siya sa space-time intent. Kung napapansin ka ng kanyang mata habang sinusubukan mong itago ang iyong sarili, talagang abnormal ito. Sinuri ng Ancient God Black Extreme habang may nag-iisip na tingin sa kanyang mukha. Mula sa labas, ang mata ni Zhao Feng ay tila sobrang katamtaman, ngunit ang malalim na space-time eye bloodline technique na ito at ang kakayahang pangunawa nito ang naglapit nito sa mata ng isang inapo ng God Eye. Ang taong ito ay may ilang koneksyon sa Life Sacred Land. Malamang na hindi niya alam kung ano ang ginawa ko noon, pero para lang maging ligtas, dapat natin siyang dalhin para masiguradong walang makakalabas. Malungkot na sabi ng Ancient God Profound Devil, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa malamig na liwanag. Pagkatapos ay gagawin natin iyon. Tumanggo ang Ancient God Black Extreme, pagkatapos nito, umalis na ang mag-asawa. Natalo si Young Master Hai. Anong klaseng mata mayroon si Zhao Feng na nagawa niyang gumamit ng napakalakas na eye bloodline technique? Rinig na rinig sa buong entablado ang sigaw ng gulat at alarma. Ito ay malinaw na dahil ang labanan ay natapos na masyadong mabilis at ang resulta ay masyadong nakakagulat. Si Zhao Feng ang nanalo. Anunsyo ng referee. Inalis ang boundary array, na nagpapahintulot sa mga tagasunod ni Young Master Hai na sumugod at tulungan siyang tumayo. Young Master Hai, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni True God Cloudbreaker. Gago, natalo talaga ako. Ngumuso si Young Master Hai, puno ng dugo ang kanyang mukha. Hindi pinansin ni Zhao Feng si Young Master Hai. Kinuha ang mga taya, umalis siya kasama si Xiaohuo. Young Master Hai, bakit wala tayong magbantay sa batang iyan? Kapag nakaalis na siya sa God Eye Assembly, pwede na tayong. Isang kabataang may tatsulok na mata ang agad na nagmungkahi. Tanga, miyembro siya ng spiritual race, at hindi mo ba nakita na naglalakad siya na may inapo ng Eye of Life? Nagmura si Young Master Hai habang sinisipa niya ang kabataan. Ano? Spiritual race. Life Sacred Land. Ang True God Cloudbreaker ay nabigla muli, at ang kanyang mga mata ay nawalan ng focus. Sa napakaikling panahon, nagawa ni Zhao Feng na makapasok sa spiritual race, bumuo ng isang relasyon sa isang tao mula sa Life Sacred Land, at naging isang kilalang tao ng isang major zone. Siyempre, walang ideya ang True God Cloudbreaker na si Zhao Feng ay isang malaking kilalang tao din sa gulong zone. Pagkatapos umalis sa lugar ng laban sa pagsusugal, ipinadala ni Zhao Feng ang kanyang isip sa interspatial dimension, kung saan nakatanggap siya ng mensahe. Ang iyong lakas ay nakakatugon sa aking mga pamantayan. Kailan tayo magkikita? Nag-message si Zhao Feng.
Ang gusto niyang gawin ngayon ay makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga guho mula sa misteryosong indibidwal na ito. Kasalukuyan kong kinukumpirma ang iba pang miyembro ng team. Ipapaalam ko sa iyo kapag dumating ang oras ng pagkikita. Agad na sagot ng kabilang partido. Isinantabi ni Zhao Feng ang bagay at bumalik kasama si Xiao Hou sa arena. Hindi na lumalaban si Lin Chengguo. Mula sa pakikinig sa paligid, nalaman nila na si Lin Chengguo ay nakapagpalitan lamang ng ilang suntok bago matalo. Kung tutuusin, napakalakas ng kanyang kalaban habang si Lin Chengguo ay pagod na pagod sa kanyang magkakasunod na laban. Nanatili ang dalawa sa arena at pinanood ang paghamon ng mga eksperto sa isa't isa. Nahati ang isip ni Zhao Feng sa pagitan ng pag-aaral kung paano ginamit ng mga ekspertong ito ang mga diskarte sa I-Bloodline at pagtingin sa Earthshaking Nova technique na nakuha niya. Naramdaman ni Zhao Feng ang kapangyarihan nitong Earthshaking Nova sa kanyang pakikipaglaban kay Young Master Hai at alam niya na ito ay isang napakalakas na I-Bloodline technique. Gamitin ang mataas na bilis ng paggalaw ng Star Intent upang lumikha ng maraming epekto upang makabuo ng enerhiya na maaaring sirain ang lahat. Pagkalipas ng ilang sandali, naunawaan ni Zhao Feng kung paano gumagana ang I-Bloodline technique. Ang ubod nito ay kaguluhan at banggaan. Sa loob-loob na bulong ni Zhao Feng sa kanyang sarili. Wala siyang Star Intent, kaya hindi niya magagamit ang technique na ito, ngunit iniisip ni Zhao Feng na ang kanyang Chaos Divine Power ay maaaring kayang gawin din ang kinakailangan. Sinimulan ni Zhao Feng na gayahin ito sa kanyang isip, sinusubukang baguhin ang I-Bloodline technique na ito para magamit niya ito. Boom! Bang! Crash! Sa entablado ng arena, isang rank 8 Ancient God ang nakikipaglaban, ang kanyang lakas ay napakabigat. Tama, wala kaming nakitang totoong pick na individual. Sabi ni Zhao Feng. Hanggang ngayon, ilang rank 8 at rank 9 Ancient Gods lang ang nakita niya. Hindi ba dumalo ang mas malalakas na eksperto sa God Eye Assembly? Narinig ko na nagtitipon sila sa isang lugar na iba sa atin. Sabi ni Xiao Hou pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Naging seryoso ang ekspresyon ni Zhao Feng. Parang may mas malalakas pang I-Bloodline expert na dumalo sa God Eye Assembly na ito, kaya lang hindi niya sila nakilala o napansin. Ang mga eksperto sa antas na iyon ay hindi kailanman makikipag-ugnayan sa mga ordinaryong True Gods. Pagkatapos mag-obserbo ng mga laban sa arena sa loob ng 3 araw, umalis sina Zhao Feng at Xiao Hou na napakayaman. Umalis ang dalawa upang ipagpatuloy ang paglibot sa God Eye Assembly. Habang naglalakbay sila, iminungkahi ni Xiao Hou kay Zhao Feng na, kung gusto niyang malaman kung paano ipakita ang kapangyarihan ng kanyang mata, maaari silang pumunta sa God Eye Heavenly Questions Hall. Doon, maaaring magbayad ang isa ng God Crystals para humingi ng gabay sa mga tanong na may kaugnayan sa I-Bloodline mula sa mga eksperto na nagmula sa 8 Great God Eyes. Kung binayaran ng isang tao ang sapat na God Crystals, maaaring humingi ng gabay mula sa pinakamataas na rank 9 Ancient God o kahit kalahating hakbang na God Lord. Bagamat labis na natukso si Zhao Feng, nagpasya siyang tumanggi. Ang mga ordinaryong Ancient God ay walang maitutulong sa kanya, at sino mang may napakataas na kultibasyon ay maaaring mapansin na siya ang 9th God Eye. Hindi nais ni Zhao Feng na kunin ang panganib na iyon. Ano yan? Huminto si Xiao Hou at tumingin sa isang napakalaking kastilyong asul at ginto. Ang gusaling ito ang pinakamalaki sa lahat ng nakapalibot na gusali at itinayo sa isang kahanga-hanga at maluho na estilo. God Eye Competition Ground. Tiningnan ni Zhao Feng ang 4 na gintong salita na nakasulat sa signboard ng Red Jade. Ipinahiwatig ni Xiao Hou na wala siyang narinig tungkol sa lugar na ito mula sa kanyang mga nakatatanda. Nagpa siya ang dalawa na pumunta sa God Eye Competition Ground na ito. Maraming nagbabantay sa pintuan. Matapos bayaran ng pares ang entry fee ng God Crystals, sinabi ng isa sa mga guard. Maraming competitive na laro sa God Eye Competition Ground. Kapag naabot na ang isang tiyak na bilang ng mga kalahok, magsisimula na ang kompetisyon. Ang mananalo ay makakatanggap ng premyo. Kaya iyon ang nangyayari. Ang mga mata ni Xiao Hou ay kumikinang sa interes. Nang makapasok na sila sa God Eye Competition Ground, lumitaw ang mag-asawa sa kakaibang mundo. May mga spatial na hangganan saan man sila tumingin.
Sa loob ng bawat isa sa mga spatial na domain na ito ay isang lugar ng kompetisyon. Ang bilang ng mga manunood sa paligid ng mga spatial na domain na ito ay maihahambing sa mga manunood sa God Eye Arena. Zhou Feng, tumingin ka doon. Itinuro ni Xiaohuo ang isang napakalaking kristal na steel na nakalagay sa gilid ng competition ground. Inilista ng kristal na steel ang lahat ng aktibong kompetisyon at ang kani-kanilang mga premyo. Ang bawat kompetisyon ay na-target sa ibang antas ng paglilinang. Siyempre, ang ilan sa mga masikat na kompetisyon ay may maraming lugar ng kompetisyon upang ang mga tao na may iba't ibang antas ng paglilinang ay maaaring lumahok. Blue Water Heaven Lotus Fruit, High Class Eye Bloodline Technique, Void Spear, Defensive Soul Art, Soul Guarding Pagoda. Nagulat si Zhao Feng sa mga gantimpala na nakalista sa steel, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Anong hindi ka pani-paniwalang mga premyo? Napabuntong hininga din si Xiaohuo sa gulat. Hahaha, kayong dalawa, ngayon kayo dito, tama ba? Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may maitim na balat ang ngumiti, na nagpapakita ng isang subo ng make-and-tab na mapuputing ngipin. Ang bawat kompetisyon ay nangangailangan ng pagbabayad ng napakalaking bayad ng God Crystals, at ang bawat kompetisyon ay magsisimula lamang kapag may 8 tao na pumasok. Ang bilang ng mga God Crystal na binayaran ng 8 taong ito ay karaniwang mas mataas kaysa sa halaga ng pinakahuling premyo. Hinding-hindi mawawala ang bahay. Mukhang malalim ang pagkakaintindi ng lalaking maitim ang balat sa lugar na ito. Na nangangahulugan na ito ay isang kompetisyon ng 8 tao, at kung sino ang manalo ay tatanggap ng God Crystals na binayaran ng iba pang 7. Biglang sabi ni Zhao Feng. Tama, iyon talaga iyon. Ngumiti ang maitim na lalaki at idinagdag. Bukod dito, ang mga kompetisyon dito ay lubhang espesyal. Ang mga normal na kakompetensya ay lalabas lahat sa isang kompetisyon na mas malakas kaysa dati. Katatapos lang ng death run. May biglang nagsabi. Sa sandaling ito, sa kristal na steel, nawala ang premyo para sa death run at isa pang premyo ang pumalit dito. Kaagad, ilang tao ang lumipad patungo sa isang spatial domain sa kalangitan. Ang isa sa kanila ay ang lalaking maitim ang balat. Mukhang napaka-interesante ng lahat. Napangiti si Xiaohuo habang tinatango ang kanyang ulo. Sa sandaling ito, isa pang premyo ang nawala mula sa napakalaking kristal na steel. Swish! Ilang salita pa ang pumalit sa kanila. Ang premyo sa pagkakataong ito ay Wind Intent Crystals na angkop para sa level 5. Mga Wind Intent Crystals. Ang mga mata ni Zhao Feng ay kumikinang. Para sa 5 elements, mayroon siyang 5 elements crystals, at para sa lightning intent, maaari siyang umabant gamit ang lightning god crystals. Gayunpaman, kulang siya ng naaangkop na mapagkukunan upang linangin ang wind intent. Agad na nakita ni Zhao Feng ang kanyang sarili na interesado. Butterball Court. Napunta ang kanyang tingin sa kompetisyon na nag-aalok ng wind intent crystals bilang premyo. Xiaohuo, susubukan ko ito. Nakangiti si Zhao Feng habang iginala niya ang kanyang mga mata sa kalangitan at pagkatapos ay umalis. Tumanggo si Xiaohuo, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kristal na steel habang naghahanap siya ng lugar ng kompetisyon na angkop para sa kanyang sarili. Okay, ang Butterball Court. Sa likod ng karamihan, biglang umungol ang isang lalaking may 2 sungay na nababalutan ng itim at gintong baluti. Pagkatapos ay nagpadala siya ng mensahe sa pamamagitan ng ordinaryong message token sa kanyang kamay. Ang Butterball Court. Siya ay ang ancient god departed spirit ng Fallen Heaven Sacred Land. Gulat na tinitigan ni Xiaohuo ang figurang iyon na medyo malayo na. Sa oras na dumating si Zhao Feng sa Butterball Court, medyo marami na ang nagtipon, ngunit karamihan sa kanila ay mga manonood lamang. 50 dekalidad na God Crystals. Nakangiting sabi ng isang referee. Sige. Matapos ang kanyang unang pagkabigla, pumayag si Zhao Feng. Ang entry fee para sa pagsali sa isang kompetisyon ay talagang nasa mataas na kalidad na God Crystals, at isang napakakamangha-mangha na bilang doon. Gayunpaman, si Zhao Feng ay may suporta sa pinakamataas na 4 na bituin na pangkat ng Blood Flame Killing Race pabalik sa Ancient Dream Realm, kaya ang isang maliit na 50 dekalidad na God Crystals ay wala para sa kanya. Pagkatapos magbayad ng bayad, pumasok si Zhao Feng sa competition ground.
Kasalukuyang mayroong 5 tao sa Butterball Court, na may 3 tao na pupunta. Maya-maya pa ay may pumasok na 2 tao. Swish! Sa pinakadulo, mayroong isang itim na silhouette na kumukulo na may nakakatakot na enerhiya ng kamatayan. Ang Ancient God Departed Spirit. Isang matayog na hayop na may mukha ng dragon na baha ay sumigaw sa gulat. Ang iba pa sa mga tao ay tila natatakot din. Kung alam ko lang na magpapakita siya, hindi na ako papasok ng ganoon kabilis. May humagulgol. Ang lalaking nakasuot ng itim at gininto ang baluti ay nakatayo na may marangal at marilag na ekspresyon, ang kanyang malamig at mapagmataas na mga mata ay hindi pinapansin ang iba. Sa gilid ng God Eye Competition Ground ay isang malinis at payat na babae na nakasuot ng itim na damit, ang kanyang mga mata ay parehong nababalot ng isang layer ng puti. Naglabas siya ng token at nakatanggap ng mensahe, pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo. Ang Butterball Court. Napahinto ang mga mata ng babae sa isang lugar.